Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan sabi rito ay XRP questions BlackRock's failure to file legitimate XRP ETF despite regulatory clarity. Ayan, marami daw mga nagtatanong sa mga community members ng XRP dito kay BlackRock kung bakit hindi sila or bigo silang mag-file ng application para sa kanilang XRP ETF. Gayong meron naman po itong regulatory clarity. Ayan ang ating pag-uusapan dito kung ano ang paliwanag ni BlackRock dito. Kasi si BlackRock ay meron na po siyang application dito kay Spot Bitcoin ETF. At inaasahan na mag-file na rin siya ng XRP ETF. Pero yung may lumabas po kasing fake news na sila daw po ay nag-file ng XRP ETF application nila. Yan. Ngunit ito pala ay naglabas ng pahayag si BlackRock na wala itong katotohanan. Kaya maraming nagtatanong ngayon na mga XRP Army kung bakit. Kung talagang titignan talaga natin ay meron namang regulatory clarity si XRP. Kaya mukhang yan po talaga ang isang dahilan kung bakit karapat dapat siya na malista bilang isang XRP ETF. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. The XRP community has challenged the rationale behind BlackRock's failure to file a genuine XRP exchange-traded fund or ETF despite the digital asset regulatory clarity. Humihingi po ng paliwanag ang XRP community dito kay BlackRock kung bakit bigo silang makapag-file ng kanilang application or genuine or legit na XRP ETF or exchange traded fund. This development comes amid a disputed XRP ETF filing recently spotted on a Delaware Corporation Commission website. In a recent tweet, BlackRock News, an X account affiliated with BlackRock, affirmed that the trillion-dollar asset manager submitted no iShares XRP trust filing, as opposed to the insulations of the document visible on the Delaware State Government portal. Kasi nakita po kasi na listed si XRP ETF dito kay Delaware Corporation Commission website. Sa kanilang website. Kaya yan po yung parang nag-cause ng misinformation na may filing ang BlackRock ng XRP ETF. Pero meron pong isang ETF, isang eksperto po na kinontak daw po niya yung mismong si BlackRock at may nakapagsabi sa kanila na wala daw silang final na kahit anumang application na XRP ETF. Furthermore, BlackRock's news stated that following the confirmation from the company, the development has been escalated to the Delaware Division of Corporations for further investigation. Yan po. Talagang iniimbestigan po ngayon at aalamin nila kung kung bakit ito ay nakalista kay Delaware Division of Corporations. As we confirmed yesterday, BlackRock has not filed an iShares XRP trust. We have escalated this issue with the Delaware Division of Corporations. Ayan na nga. Sabi rito ay may confirmation daw na wala talagang final ang BlackRock na kahit anumang application dito sa kanilang iShares XRP trust.
Kaya ayan, ngayon ay hinahabol po nila si Delaware Division of Corporations. Yan, kung ano naman yung kanilang magiging paliwanag dito. Yan, kung bakit nakalista sa kanilang listahan. It is worth mentioning that BlackRock itself has not officially released a statement concerning the disputed XRP ETF, creating room for more confusion. Nonetheless, the firm's X handle has reposted a tweet from BlackRock News. This singular act has added credence to the claim that BlackRock has filed no XRP ETF. Yan, hanggang sa ngayon ay wala raw na ilalabas na statement ang BlackRock. Mas maganda sana kung sila mismo ang maglabas uh, ng kanilang pahayag tungkol dito. XRP Army reacts with the confirmation that there is no pending XRP ETF. The XRP community has questioned the reasoning behind BlackRock's decision not to file a legitimate exchange-traded fund based on XRP. Yan. Alam naman po siguro natin na si XRP ay siya yung tanging nag-iisa na crypto na may regulatory clarity sa bansang US. Ayan, maski gayon pa man ay maraming nagtataka na XRP community members kung bakit walang mga institutions, financial institution ang nagfa-file ng application para sa kanilang XRP Exchange Traded Fund. A reply statement to BlackRock News, the influencer behind the Digital Perspectives brand asked BlackRock why it had not submitted an XRP ETF. The XRP community figure believes XRP rightfully deserves an ETF investment vehicle, given that XRP is not the only digital asset with regulatory clarity. Ayan. Yan nga ang tanong kay BlackRock. Direktang tinanong po ito ng BlackRock News. And why in the hell haven't you? XRP is the only digital asset with legal clarity. What are you waiting for? Yan po yung actual na tanong naman ng Digital Perspective Permabull. Recall that in July, a federal U.S. court judged that XRP is not a security, making its regulatory status in the United States clear, unlike other crypto assets. Yan nga yung kakaiba kay XRP. May isang federal U.S. court judge ang nagsabi na si XRP ay hindi isang security. Kaya dahil dyan ay nagkaroon siya ng regulatory status dito sa bansang US. Kaya yan, si XRP ay meron siyang status na wala sa ibang mga crypto assets. In parallel, member of the XRP community echoed the influencer's sentiment. They believe XRP deserves an ETF as much as Bitcoin and Ethereum. Recall that BlackRock filed an Ethereum ETF last week. Many have pointed out that the application looks similar to the bogus XRP application. Ayan. Kasi nitong last week ay nag-file ng Ethereum ETF ang BlackRock. Kaya meron na po silang dalawang nakapending na application kay SEC. Yan, para sa kanilang ETF. At ito ay yung si Bitcoin at saka si Ethereum. Ngayon ay maraming nagtatanong kung legit ba yung kanyang Ethereum ETF. Ayan, at meron naman pong nagsabi na isang eksperto na legit yung kanilang application kay Ethereum ETF, pero kay XRP ay hindi. Ayan. Also, the XRP Army has expressed concerns that the prominent asset managers merely have a preference for Bitcoin and Ethereum, even though no court has proclaimed the duo non-security assets. Kaya yan, mukhang yan po yung laban ni XRP dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Wala daw korte or walang court wala pang court na nagdi-declare dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum na ang mga ito ay non-security assets. Tanging si XRP lamang po ang may korte na nakapagdeklara na si XRP ay non-security. Ayan, meron siyang, dahil dyan ay nagkaroon siya ng regulatory clarity. Kaya yan, ano pang hinihintay ng BlackRock? Ayan, ang tanong, ano pang hinihintay ni BlackRock na bakit hanggang sa ngayon ay hindi siya nag-a-apply ng
XRP ETF. Yan, nagfa-file ng application para sa kanyang XRP ETF. Siguro ay siguro naghihintay lamang po siguro sila ng tamang pagkakataon. Tamang timing lang siguro. Kasi last week lamang ay kafa-file lamang nila ng Ethereum ETF. Kaya yan mga ilang linggo pa siguro ay baka saka sila file. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.